Good morning! For today's video ay magluluto tayo ng pansit bato. Ito, meron tayo ditong kikiam, sibuyas, bawang, nor cubes, chicken, yung carrots, saka Baguio beans, saka repolyo. Pansit bato, overload talaga ang maluluto natin ito. Ito yung pansit natin. Half kilo lang yung pansit. Pero super dry talaga yan. Naglagay na ako dito ng kawali. Nilagyan na natin ng mantika. Nilagay ko na rin dyan yung bawang. At kunting gisa-gisa lang. Isunod na natin kaagad yung sibuyas. At nilagay ko na dyan yung kikiam. Nauna pa talaga yung kikiam sa chicken. So ito na nga, nandito na yung chicken. Igisa-gisa natin yan. Maglagay ng toyo. Ilagay na din natin yung ating nor cubes. Optional lang yan kung gusto. Kung ayaw ay pwede naman pong wala ang nor cubes. Lutuin lang muna natin to. Pagka alam nating luto na, lagay tayo ng pampalasa pa, paminta yon. Pamintang powder. At naglagay ako ng konting tubig kasi nasusunog na. Manipis po talaga kasi yung kawali ko na yan. Kaya yan laging may sunog sa gitna. Tapos lagay natin yung carrots natin sa Baguio beans. Konting lutuin. Mga ilang minutong luto. Kinakain nga yan ng hilaw ang carrots na yan. Grabe talaga tong pansit bato natin. Mas marami pa yung ingredients kaysa sa pansit bato. Ngayon dahil malambot na yung mga ibang gulay, ilagay na natin yung repolyo. Ito pong pinaglulutuan kong kawali ay malaki po talaga yan. So halos mapuno na ng ating mga gulay. Yan, pagka ganyan na yung gulay, isi-set aside ko muna yan. Hindi ko yan isasama sa pagpapalambot ng pansit bato kasi sabi ko nga kanina super dry yun. Mag-overcook. So, naglagay ako dyan ulit ng tubig at titimplahan natin yan. Dinagdagan ko pa yung tubig kasi para di mahilaw. Naglagay ako ulit dyan ng pinong paminta, toyo, at di na ako maglalagay ng ng additional nor cubes. Naglagay ako ng patis. Saka yung mga buto kanina ng chicken kasi di pa yun naluto for sure. Yung may mga parting may buto-buto. Papakuluin lang din natin yan. At pag kumulo ng ganito, ilagay na natin yung pansit bato. Kaya po yung tinawag na pansit bato kasi yung hometown ko po ang pangalan ay Bato, Camarines Sur. So, itong pansit ay galing po sa aming hometown. Kaya siya tinawag na pansit bato. Aantayin ko po siyang maubos ang tubig na yan kasi ito po ay gisado. Ayan, dahil konti na yung tubig, ilagay natin yung kalahati ng gulay para ma-mix na siya dito. So, hanggat sa maubos ang sabaw na yan, sobrang bilis po kasi talaga yan nasipsipin ng pansit. Kung ayan, wala na kaagad, tuyo na. At ganyan lang po kadali, luto na ang ating pansit bato. So ito na yung ating finished product. Thank you so much.